closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me. River in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Well, pasibay po, palakpakan tayo po yung kakatamong Ginoo. Maya babak po. Praise the Lord. Purihan niyo po yung Diyos. Glory to God. Announcement po. Ken pong September 17, at yung pong WM Fellowship, Kenny pong Church. Po. Sunday po ata ito, 4 p.m. 4 p.m. At yung tama pong ating kayong fellowship, yung WM. September 17, and that will be next Sunday. Po 4 p.m. At yun pong Chi Alpha meeting, o rin pong kakatamong kayanakan, Chi Alpha meeting after the service. Yan po, this is in preparation for our sectional youth camp. Youth camp po. Sa December 27 to 29. Na po, mayroon tayong sectional youth camp sa December 27 to 29. Nagpapatuloy po ang ating mga gawain. Meron tayong gawain kada Sunday po, alas 8. Ito po ay leadership training, mga katuruan na patungkol po sa leadership. Ang kabuuan po ng pag-aaral natin ay effective leadership. It applies sa ating pong iglesia, sa ating church. Ang kagandahan po nito, ang mga prinsipyo po ay applicable po in even outside sa church po natin. Sa pagli-lead, yung mga principles po diyan applicable even outside yung pong context ng church. Nagpapatuloy din po ang ating Bible study. Mayroon po tayong Bible study every Tuesday. Online po yan. At the comforts of your home, pwede po tayong makibahagi po dito every Tuesday, 7:30.
And also, yung prayer meeting natin every Friday, 7:30 din po yun. Yun nga po, every Friday. Yun po. Makibahagi po tayo sa mga gawaing ito. Ako'y naniniwala na ang mga ito ay makakatulong po sa ating mga spiritual na kalagayan. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Daniel chapter 3, verses 16 up to 23. Daniel chapter 3, verses 16 up to 23. Nakita na po ninyo? Magbabasa po ako sa wikang Ingles, New International Version. Daniel chapter 3, verses 16 up to 23. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego, and these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyo pong pagkilos sa aming mga buhay, ang inyo pong pagsasalita sa pamamagitan po ng may papangaral na mensahe. Minister to us, Lord, ang banal na Espiritu ang siyang magsalita po sa pamamagitan ng mensaheng ito. Inihiling namin, O Diyos, ang inyo pong patnubay sa amin, maging bukas ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan upang tanggapin, Panginoon, ang mga ito, ang iyong mga salita. Panginoon, sinasamba ka namin at pinupuri. Kami ay umaasa ng mga dakilang bagay na inyo pong gagawin, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila ka namin. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Ang ating pong pananampalataya ay matitest. Sa iba't ibang pagkakataon at sitwasyon, ang inyo pong pananampalataya na masigit po kaysa sa ginto ay matitest. Pero sa pagtest po ng ating pananampalataya, hindi po ito masisira, bagkus ito po ay marirefine ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang 1 Peter chapter 1 verse 7, ang sabi niya, these have come, meaning trials, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ang pananampalataya na masusubok at may dadaan po sa apoy ay hindi yan po masisira, bagkus yan po ay marirefine ayon po sa 1 Peter chapter 1 verse 7, and eventually po ang pag nagdaan sa apoy ang pananampalataya, sabi niya, praise, glory, and honor ay maibibigay sa ating Diyos when Jesus Christ is revealed. Matagal po bago maisulat ang
ang salita ng Diyos, ano po, kahit na yung mga nauna po sa atin, the people of God were refined through test. Ang ating pong, ang mga nauna po sa atin, kagaya po ng binasa natin ngayon, na-test ang kanilang pananampalataya and it was refined through fire. At saka yung mga first century, second and third century Christians, they were faithful in the midst of trials. They were in the midst of fire, testing ng kanilang pananampalataya. But they were triumphant. They were victorious. They were refined through this test. They always came out triumphant because the God they serve is more than enough, and the God they serve is more than able to help them. Amen. Ang sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 20, God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ever ask or think. God is able to help us in our trials. Manatili lamang po tayo doon sa ating pananampalataya sa Diyos, magtiwala sa Diyos, manatili sa Diyos. At pagkatapos po nito ay tagumpay ang ibibigay po ng Panginoon and refinement of our faith in Christ. Si Shadrach, Meshach at Abednego, they were in a tight situation. Ang kanila pong yun po ay mga pangalan nila sa Babylon, pero ang pangalan po nila ay Hananiah, Mishael, at Azariah. Ano po? Ayon po yan sa Daniel chapter 1 verse 6. Ano po, kasama po ni Daniel. Ano po? They were in a tight situation. Sila po ay pinipuwersa na gawin po nila ang bagay na labag sa kanilang puso. At lalong-lalo na iyon po ay patungkol sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sila ay pinipuwersa na sumamba po sa imahe ni Nebuchadnezzar. Na sila ay iyukod nila ang kanilang mga to bend their knees. At ayaw po nila iyon because they serve the living God. Kahit na po ang kanilang hindi sila nagkakaroon ng parang compromise at iniisip nila na ganito, tayo nga wala doon sa Jerusalem. Siguro pwede naman. O kaya hindi nila iniisip na marahil ang Diyos ng Babylon mas malakas sa ating Diyos. Bakit tayo nakuha sa Jerusalem? Bakit tayo natalo? Bakit tayo nandito ngayon sa Babylon? Hindi kaya't ang Diyos na kanilang sinasamba ay mas malakas sa Diyos natin kung magbabase lamang po sila sa kanilang kalagayan. But they would refuse to worship, to bend their knees dito po sa image na ipinagawa po ni Nebuchadnezzar. At ang resulta, ang magiging kabayaran po ng kanilang hindi pagsamba sa imahe ni Nebuchadnezzar ay sila ay itatapon po doon sa nagbabagang pugon. Hindi ko alam gaano kalaki yung pugon. Kayang-kaya yung maraming tao. They will be thrown into the burning furnace. But we know the result. They were unharmed. They were unscathed. Hindi man po sila hindi sila nangamoy usok, walang nasunog kahit man lamang sa kanila. They were unharmed, unscathed. Pwede po na tayo ay dumaan na kagaya nung sa pag-test ng kanilang pananampalataya. Marahil hindi sa pagdaan sa mga sa pugon nakagaya po ng kanila. But we can be in a burning furnace ng trials po ng buhay, ng pagsubok sa buhay. But God's protection will be upon us.
Naniniwala po ba kayo doon? God's protection in the midst of our trials, God's protection, God's presence will be upon us. Magkakaroon po ng opposition sa ating pananampalataya, but God will be with us. At yun po ang mahalaga, na ang Diyos, higit po sa lahat, ay kasama natin at ang Diyos na ito ay hindi po tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan. Amen. Kailangan tayong tumayo na malakas sa ating pananampalataya. We need to stand strong. And the fire in our hearts for God should be stronger than the fire that should have destroyed our faith. Ulitin ko po. The fire in our hearts for God should be stronger than the fire that should have destroyed our faith. Pwede sana na ang mga pagsubok na ito, sa pagsubok ni Shadrach, Meshach at Abednego, pwede doon sa pressure at nakataya ang kanilang buhay, ay pwede na merong chance na sila ay tatalikod sa Panginoon. Dahil yung alam nila, mamamatay sila doon sa apoy na yon. Masusunog sila. But the fire in their hearts for their God is greater than the fire that will destroy them. Amen. Hallelujah. We need to stand strong. Dahil kasama natin ng Panginoon. Ang mensahe po ang pamagat in the midst of fire. And in the midst of fire, dapat nandun po yung commitment natin sa Panginoon. Ang mga kabataang ito, bago po sila sa kanilang makikita natin sa chapter 1, they were trained to serve doon po sa kaharian, they were chosen. Ito po nabanggit ko nung last week doon po sa Bible study natin o doon sa leadership training. In order for them to serve in the king's court, ito po ang mga pinili nila. Then the king ordered Aspenas. Ang king po dito ay Nebuchadnezzar. He ordered ito pong nagtitrain, Aspenas ang pangalan, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and nobility. They were from the royal family and from nobility. Verse 4. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. So ito po ang kanilang mga qualifications, physical, intellectual. But take note that these men na sila po ay coming from royal family and nobility, sila ay may pananampalataya sa Diyos. Ang kanilang sinasamba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sila ay pinipuwersa ngayon ng isang napakamakapangyarihang hari na sila ay yuyuko doon sa ipinagawang imahe ng haring ito. And these young men decided that they will serve the Lord no matter what. In Acts chapter 1 verse 8, kasama po ni Daniel, ito po ang kanilang sinabi, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. They have decided already that they will not defile themselves. Nagdesisyon na po sila na sila ay kahit na anong mangyari, kahit na maitaya ang buhay po nila, nandun po, wala po sila sa kanilang bayan, malayo sila sa Jerusalem, na ang sentro ng kanilang spiritual na buhay, kahit malayo po sila, they have decided that they will serve God no matter what. At dapat ganun po tayo. Na kahit na ano po ang mangyari sa buhay natin, na po, we have decided already in our hearts that we will serve the Lord. Ang buhay po
along the way of our lives, meron po tayong mga mamimit sa buhay natin, magiging trial sa buhay natin, that they are beyond our ability to cope. But if we have decided in our hearts already that we will serve the Lord no matter what, kahit hindi natin kinakaya ang mga problema na yan, kahit parang sa isip natin hindi natin kaya, habang hinaharap natin hindi natin kaya, God's presence will be there and we will be victorious at the end. Naniniwala po ba kayo? That they have decided in themselves that they will serve God in good times and in bad times. Ano po ba yung good times na naranasan nila? Sa chapter 1, makikita po natin that they have experienced the favor of the king. They have experienced first and foremost the favor of God. Kasi po, nung makiusap po si Daniel, doon po kay Aspenas, pinagbigyan sila ng kakainin lamang nila ay yung mga pagkain na hindi sila magiging defiled. Hindi nila kinakain yung binibigay ng kingdom, ng kung ano yung pinapakain. Kasi para sa kanila, ano po, they will be defiled. Pero ang sabi ni Daniel, tingnan mo kami after 10 days. Sige, kasi ang sitwasyon po ganito. Kapag nalaman, ang sabi po ni Aspenas, kapag nalaman ng hari na hindi yung kinakain yung binibigay na rasyon sa inyo ng kaharian, ako ang mapuputukan dyan, papatayin ako. Ang sabi ni Daniel, magkaroon tayo ng parang agreement, internal arrangement. Tingnan mo kami for 10 days. Ang inumin lang namin, hindi namin kakainin yung binibigay ng kaharian, yung gulay lang ang kakainin namin at saka tubig. And for 10 days nakita na ni Aspenas na mas maganda yung itsura nila. Ano? At makikita rin natin sa katapusan ng chapter 1 ay nung after 3 years, sila po ay haharap sa hari dun sa loob ng training na 3 years na yon. Makikita natin sa verse 18. Ano po? Sa Daniel chapter 1. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar, the king. Yan ang hari. Ano po? The king talked with them and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Si Hananiah, Mishael, at Azariah, sila po si Shadrach, Meshach, and Abednego. So they entered the king's service. None compared with them. Tandaan po natin, binigay na yung physical na features ng mga ito at yung galing nila. Verse 20, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. They were 10 times better. I don't know paano minessure ng hari po yon, but they were 10 times better. Mabilis silang mag-isip, magagaling, at nandoon ang favor ng Panginoon. Nandoon ang favor ng Diyos. It's a time of celebration. They have experienced the favor of God. Biruin mo. Palagay ko, alam mo ng hari, kilala sila ng hari. No? Sino man di makakakilala, si Daniel nga, nag-ano siya. Kung pag-aralan natin po ito, siya yung pinaka sa mga ito. Kilala sila ng hari. At si Daniel, makikita po natin na hindi lang dito sa kay Nebuchadnezzar, even dun sa susunod na kingdom. Anyway, they will serve God in good times. But the test would not be on the good times. The test, sa bagay po, sa atin, good times, bad times, it's a test. Kasi pag good times, baka makalimutan mo ang Panginoon. They were tested in good times. And in chapter 3, they were tested in bad times. Ano ba yung sitwasyon nila? Yun nga, binasa natin kanina. They were forced. Hindi lamang sila, lahat ng nandoon, inuutusan ni Nebuchadnezzar na kapag meron silang marinig
na sound ng music, ano? Sila ay sasamba doon sa verse 5, chapter 3. As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will be immediately be thrown into the blazing furnace. Sila lang ang nakatayo. Sila lang ang nakatayo. Lahat nakayuko. Siyempre makikita. Ako iniisip ko po, si Nebuchadnezzar kilala sila. Dahil dun sa chapter 1, advisor po sila ng hari. At sila ay 10 times better in intelligence, in wisdom, etc. Kilala sila ng hari. Kaya yung hari, pinatawag sila. Ano? Sa verse 13, furious with rage. Galit na ito, galit na. Nebuchadnezzar summoned. Pinatawag. Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought to the king. Dahil marahil ako po, inisip ko nga, kilala sila. Is it true? Sabi niya, totoo ba? Magaling din itong hari. Totoo ba? Hindi lamang siya hindi lamang siya naniniwala doon sa mga sabi-sabi. Pinatawag niya mismo. Totoo ba? Shadrach, Meshach, Abednego. Sabi niya, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up. Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. Binigyan pa sila ng chance. Very good, sabi niya. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into the blazing furnace. Then, itong matindi, no? Pinisip nito, higit siya sa lahat ng Diyos. Kasi nga, he conquered all. Imagine the power of this king. Ang sabi niya ay ito, then what God will be able to rescue you from my hand? Sino ang Diyos na makapagliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Because of power. Tingnan mo, power corrupts. Yung hangin niya sa ulo, ano? Sinong Diyos ang makapagliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Iyon ang sitwasyon po nila. Pagkatapos, binasa natin kanina, na nagsabi ang mga kabataang ito na hindi sila sasamba doon sa imahe ni King Nebuchadnezzar. At yung hari nga ay naging talagang, bali nga dito sa verse, sinabi nga na furious with rage sa verse 13. Mas lalong nag-init ang ulo nito doon sa sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Itong sinabi nila na ililigtas sila ng kanilang Diyos at kahit hindi sila iligtas, ay hindi sila sasamba. Lalong naghalit. The point here is, these people, these young men, were committed to God. In good times and in bad times. Ano po? They were in a situation na nagkaroon ng conflict sa kanilang pananampalataya. But they would stand on their faith that they will not bow down to the image of Nebuchadnezzar. They were committed to God. Kahit na ang buhay po nila ay maitaya, they were willing to give their lives for the sake of their faith. Hindi nila sinabi, sandali lang ito. Hindi nila sinabi, hindi naman tayo, basta go with the flow na lang tayo. Sasamba na yung tayong ganun, hindi na tayo sasamba. Hindi po nila ginawa yun. Hindi nila justify, hindi naman tayo sasamba, ganun lang ang gagawin natin. Hindi nila pinag-usapan yun. Mayroon silang isang desisyon that they would stand up for their faith, that they can give their lives for the sake of their faith to God.
They are not for God only in good times, but even in deadly times. They are true believers. Amen. Na pwedeng itaya ang kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya. Sa verse 18, they said, alam namin na ililigtas kami ng Diyos. Pero kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi kami iyuyuko doon sa yung sinet up na golden image. What a commitment. What a commitment. Hindi lamang sa panahon ng kanilang natatanggap ang biyaya ng Diyos, na sila ay masayang maglingkod. Nandun ang malalim na paglilingkod sa Diyos, na alam nila, ililigtas sila ng Diyos. Pero kahit hindi sila iligtas ng Diyos doon sa apoy na yon, nandun ang commitment nila. They are committed to God. Are we committed to God? Are we committed to God? Na kahit na anong mangyari sa buhay natin, madaan sa apoy, refinement ng ating faith, dumaan sa opposition ng ating faith, dumaan sa trials na matitindi ang buhay natin, can we say with this young man, even though we know na kaya kaming iligtas ng Diyos, kahit pipiliin ng Diyos na hindi kami iligtas dyan, hindi kami yuyuko doon sa golden image na yan. Our faith will be tested. Sigurado po yan. Sinabi yan ng salita ng Panginoon. Pero sana po tayo bilang mga mananampalataya, we are committed to God that no matter what happens in our lives, we say, I will worship the Lord. Blessed be the name of the Lord. Kagaya po ni Job. Kagaya po ni Job. The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Naubos po siya. Ubos. Lahat ng ari-arian po niya, lahat ng kayamanan, ubos ang pamilya niya, ang mga anak natira, ang asawa niya. At ang asawa niya sinasabi, nanghahawakan ka pa sa faith mo. Ang sabi niya, you curse God and die. At tapos doon niya sinabi, hindi ba galing sa Diyos ang lahat ng ito? The Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Hindi lamang po naubos ang lahat sa kanya, maging ang health niya. Ang sabi po ng Biblia, boils all over his body. Isa ngang bukol hindi ka nga komportable eh. Isa lang. Yung panglahat, tad-tad ng bukol, hindi kang Ang sabi niya, the Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Commitment to God. Pangalawa po, nagpapakita pinapakita ng istoryang ito sa Daniel chapter 3, ang passion po nila sa Panginoon, sa Diyos. They were passionate for God. Willing po sila na ibigay po nila ang kanilang buhay for the sake of their God. Passionate sila sa Panginoon. Hindi nila ipagpapalit ang Panginoon. No? Hindi po nila iniisip, ang posisyon ko sayang.
Sayang naman, ako naglilingkod sa hari. Kami mataas ang posisyon. Nandun lang kami sa level ng hari, tapos kami na. Sayang naman, Lord. Makakatulong pa ako sa Hindi po nila. For the sake of their God. Their heart is for God. Ang desire nila, ang Diyos lamang, hindi ang mga bagay ng mundong ito. Hindi po yung position nila, hindi yung prestige nila na naglilingkod po sila sa hari. Hindi nila sinabi, magsisi na lang tayo pagkatapos nito. Their desire is God alone. They are eager and admire God for who He is and what He has done. Hindi nila iniisip na nagdududa sa Panginoon. Yung pong binanggit ko kanina, bakit hinayaan ng Diyos? Kasi kung minsan it's yung labanan ng mga Diyos sa war. Talo nga sila eh. Pero hindi po yun naging dahilan upang ang kanilang pananampalataya, alam nila makapangyarihan ng Diyos. At sila ay dumadaan sa ganito dahil dinidisiplina sila ng Panginoon. Mayroong pangako ang Diyos sa kanila. Their desire is God. They are eager and admire God for who He is and what He has done. Binabalikan nila marahil yung ginawa ng Diyos sa kanilang history. Their passion is God. Attracted po sila sa Diyos at ini-enjoy nila ang presensya ng Panginoon. Walang magsasatisfy sa kanila, kundi ang Diyos lamang. Sa palagay po ninyo, ganito. Kung sila kaya yumuko sa imahe ni Nebuchadnezzar, yumuko sila. Ma-experience kaya nila ang joy pagkatapos nito kahit ma-maintain nila ang position nila doon sa kaharian, kahit na matuwa si Nebuchadnezzar sa kanila, deep within their hearts po, will they experience joy? They will not experience that joy that comes from God. At marahil kung ginawa nila, halimbawa po, ginawa nila ang yumukod sa imaheng ito, babalik at babalik sila doon. But somewhere in their lives, they have betrayed their God. Of course, God will forgive. Pero parati yun sa isip nila. And hindi sila matatahimik. Yung bang chance na binigay sa iyo ng Panginoon na sana mag-glorify ang Panginoon, kagaya nito, na mag-glorify ang Panginoon in the midst of this fiery trial, they have missed it kung sila po ay yumuko sa imaheng ito. Huwag po nating hayaan na ma-miss po natin yung mga chances na binigay ng Panginoon sa atin sa pagdaan natin sa fire ng trial ng buhay natin. Ma-miss po natin yung ibinibigay na chance ng Panginoon sa atin na makapagbigay tayo ng karangalan at kaluwalhatian sa Kanya. Let us not miss that. Yan po. They are attracted to God at higit po sa lahat, they would want to enjoy His presence na alam nila na kahit na maitaya ang buhay nila, kakampi nila ang Diyos, kasama nila ang Diyos, they were willing even if God would not save them from the fire. They saw this opportunity or they saw this situation as an opportunity to prove the majesty and the power of God. Chance ito para sa kanila. Opportunity to prove that there is a God in heaven. Kagaya ng sinabi po ni Daniel. Ang sabi ni Daniel,
Wala pong tao ang pwedeng gumawa niyan. But there is a God in heaven. There is a God in heaven na kayang gawin ng mga kamangha-mangha. They want nothing. They desire nothing except God and the approval of God. What do we seek? Approval of men? They did not seek the approval of the king. Whom are they serving? They always sought the approval of God. Kahit nandun po sila, they were serving the king Nebuchadnezzar faithfully. But if it conflicts, kapag mag-conflict yan sa pananampalataya nila, they know what to do. They will serve God. They will serve God. They want nothing and they desire nothing except God and His approval. Sana ganun tayo, ano po, yung approval ng Panginoon. Ano po? Pag sabi nga po, we serve in the audience of one. We serve in the audience of one. And He's always the majority. Naglilingkod tayo sa mata ng Diyos, sa approval po niya, hindi po sa approval ng tao. And these men, they were seeking the approval of God. Si Paul po, ang passion niya, ang Panginoon. Ang mga kabataang ito, ang passion nila ay ang Diyos. Ang sabi ni Paul, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participating in His sufferings, becoming like Him in His death. Philippians 3:10. Desire nothing except God. Desire nothing except His approval. Amen. Passion for God. Pangatlo, makikita po natin ang dependence po nila sa Diyos. In the midst of fiery trials and in the midst of fire, we must depend on God. They count themselves as nothing. Parang yung kay Paul, ano po? Sabi niya, I count myself as nothing. I count everything for my gain as dung. Ang mga kabataang ito, they relied upon God for their lives. Ipinapakita nito ang malalim po nilang pagtitiwala sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran at sa Diyos na kanilang pinaniniwalaan. Kahit na nandun sila sa isang sitwasyon, kahit wala po sila sa bansa nila, kahit nandun sila sa sitwasyon na malayo sa bansa at mahirap may practice ang faith nila, they served, they believed God. They served God first and foremost. And the king, Nebuchadnezzar, second. At yan ay hindi mo pwedeng maikumpara yung in between yung first nila sa Panginoon. Kaya nilang itaya ang buhay nila, kayang itaya ang posisyon nila. It showed deep trust. At ang pananampalataya nila ay hindi lamang nakabase kung ililigtas sila ng Panginoon. Hindi natapos doon sa ililigtas kami ng Panginoon. Kung hindi sila iniligtas. Kagaya ng mga ibang mga mananampalataya. Na sinasabi ng Hebrews chapter 11 na sila ay ipinakain sa mga leon. Na itinaya nila ang kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya na hindi po nangyari na kagaya nito.
But still, they believe in God. They have trusted God. Na doon sa, nung mga nauna po, ng 1st, 2nd, 3rd century, panahonan po ng Roman Empire, ng mga Kristiyano ay pine-persecute. Ano po, ito parati ko naman sinasabi. At basahin po ninyo sa history. At basahin po ninyo, sa mga panoorin nyo sa mga ginagawa nilang pelikula. Kagaya po nung The Apostle Paul sa Netflix. Ano po, sa history po, makikita natin na ang mga manampalataya ay pamilya pinapakain sa mga leon. Ginagawa pong ilawan yung mga sinusunog nila ng mga manampalataya. Hindi nangyari yung kagaya ng nangyari dito. Na hindi nasunog. Na nakita ng hari na di ba tatlo yung ating inilagay sa pugon? Bakit nakakakita ko ngayon ng 4 na tao? It looks like the Son of Man. Sinamahan sila ng Diyos. What if? What if? Doon po sa mga nauna sa atin, 1st, 2nd, 3rd century, matindi ang persecution. Hindi sila naligtas physically. Pero alam po ninyo, ano ang sigaw po nila? Christos, Victor. Mananagumpay si Kristo. Yun ang sigaw po nila. Habang kinakain ng mga leon. Pamilya po yan. Ikaw, magulang ka, naunang sinila ng leon ng anak mo. They relied upon God for their lives. Ito, sabi nila, kahit hindi kami ligtas sa apoy ng Diyos, hindi kami sasamba sa iyong imahe na inilagay. Their faith is not only based on whether God will save them from their situation or not. Kung minsan tayo nanalangin, Lord, naku, bukupok yung sitwasyon ito. Kabait, sitwasyon ko. O tanong yan nakaleko ng Diyos, kita. Magtamputa na po. Ako tamo. Maniwala tamo, nagyo nakatamong lako ng Diyos. Pwede kaalisin ng Diyos doon sa sitwasyon niya. Kaya kung hindi po, mag-conclude tayo na hindi kaya ng Diyos. Mag-conclude tayo na walang Diyos. Hindi po. Tayo ay bibigyan ng lakas ng Diyos, ng pananampalataya. So nandun, decided na tayo that there is a God in heaven and we believe in this God. Whether we experience good, whether we experience bad, our faith will be intact in this God. Because He is truth. Amen. And our faith, just like them, is not based only on whether God will save us in any situation or not. Even though God will not save us from any situation, ako po'y naniniwala He has a better plan. And let us choose to depend upon God always. Amen. Amen po ba? Naniniwala sila na ang intensyon ng Diyos para sa kanila ay parati pong mabuti. Sa atin po, ang intensyon ng Diyos para sa atin ay parating mabuti. Tayo po ay daranas dito ng kapigatian, tayo ay daranas ng mga problema, tayo daranas ng sakit. But I always believe that God's intention for us is always good. Because He is the only one who is good.
Amen. Nung in-require po ng Diyos si Abraham na i-sacrifice po ang kanyang anak, si Isaac, Abraham reasoned out. Ang sabi niya, ang Diyos, kaya niya na buhayin muli ang aking anak. Kung nire-require niya ng aking anak ay i-sacrifice ko, I will sacrifice my son. Pero dahil po sa kanyang isip, ang Diyos kaya niyang buhayin muli. And figuratively, na-receive ni Abraham ang kanyang anak, muling nabuhay. No? Figuratively. Ibig sabihin, alam naman natin ang istorya, ano po, hindi naman na-sacrifice si Isaac. But Abraham obeyed God. He obeyed God. Meaning, nag-ano rin po siya. Alam niya na ang Diyos ay mabuti. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Nagdidepende siya sa Panginoon. Naniniwala po ang mga kabataang ito na kaya ng Diyos. Kaya sabi nila, kaya ng Diyos. Kaya kami iligtas ng Diyos. Pero tingnan po ninyo, ang sinasabi na, if He chooses not to, ibig sabihin nandun yung pagtitiwala nila sa Diyos. At nagtitiwala sila doon sa sovereignty ng Diyos. If He chooses not to. And if for some reason God will not choose to save them in the fire, they believe in the greater plan of God for them. Kapag di mangyari yung mga inaasahan po natin sa ating buhay, let us believe in the greater plan of God in our lives. Because He is a good God, and His intention for you is good. Believe. Believe in the goodness. Siya lang po ang mabuti. Ang sabi ni Jesus, why do you call me good? No one is good except God. Pumunta tayo doon sa kabutihan ng Diyos. Tingnan natin ang kanyang kabutihan. Wala pong intensyong masama. Hindi po masama ang Diyos. Hindi po madamot ang Diyos. Ang intensyon po niya ay mabuti. Magdepende po tayo sa Kanya. Ano po? Let us believe in the greater plan of God for our lives. At ang mga kabataang ito, they are confident of God's will for their lives. Kumbaga, nandun na yung buong pagtitiwala nila. Kahit mamatay tayo dyan, kahit masunog tayo dyan. Total dependence on God. And they trusted in the faithfulness of God. Tapat po ang Diyos natin. Mabuti po ang Diyos natin. Amen. And these men, they depended on their God for their lives. Ganun po tayo. Magtiwala sa Diyos para sa buhay po natin. Amen. In the midst of fire, we need to commit ourselves to God. We need to be passionate for God. And we need to be dependent on God. Ano po? Great things await. Dito po, ang nangyari ay niligtas sila ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng Biblia, walang amoy ng usok. Walang, not a hair, ano po ay nasunog. Great things await those who commit themselves to God and are passionate for Him and are dependent on Him. Amen. Let's all stand po. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. I won't go back, Lord,
to the way I used to be before you rescue me. I will not stop till every tribe and nations bows before you. I will not stop till they all see your glory, see your glory. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire burns. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the arise, arise, arise. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire, your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Magumapoy, O Diyos, Your fire sa puso na burns within me.
buhay ng pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Na kahit kami ay nasa gitna, Panginoon, ng mga pagsubok, nasa gitna ng mga hindi magandang sitwasyon ng buhay, give us the strength to choose to commit our lives to you, to always be passionate for God, for Jesus, and to depend on you always. Maraming pwedeng daanan namin sa aming buhay bilang mananampalataya. Pero kami ay magtitiwala sa Diyos. Pipiliin namin, Panginoon, ang paglingkuran ka, na ang maging nasa namin ay ikaw. Na kami, Panginoon, ay umasa sa iyo. Na ang lahat-lahat sa amin ay ikaw. O Diyos, hanapin namin ikaw. Hanapin namin ang iyong approval, Panginoon, sa aming mga buhay. Na ikaw ang nasa namin, Panginoon. Higit sa lahat, ikaw lamang. Hallelujah. We will serve you in good times and in bad times. And we will dedicate ourselves and commit ourselves to you. Hallelujah. Ikaw ang magsalita sa iyong mga anak. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya. And I pray, Lord, we pray, that they will continue to commit their lives to you, to be passionate for you and depend on you. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Iparanas mo, Panginoon. Maranasan namin ng biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone.